Sumalang na sa pagdinig ng Senado ang kontrobersyal na flood control projects ng pamahalaan. Kinumpirma rito ng Department of Public Works and Highways na may ghost project sa ilang distrito sa Bulacan. Para bigyan ng mukhang balita, live mula sa Senado, si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, anong update dyan? Pops J, sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong 20th Congress, nagsimula ang komite sa pag-iimbestiga patungkol dito sa flood control project sa bansa na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon hanggang trilyong piso. Kanina sa pagdinig, kamakailan lang daw nalaman pero inamin ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na mayroong ghost flood control project sa bansa na kanila rin ipinangakong iimbestigahan ng mas malalim. Naging sagot ito ni Bonoan sa tanong ni Senator Jinggoy Estrada tungkol sa lumulutang na mga maanumalyang proyekto sa probinsya. Ito umano ay mga proyekto sa Kalumpit, Malolos at Hagonoy sa Bulacan na kabilang sa mga flood-prone areas sa Pilipinas. Ang kontratista nito ay ang Wawaw Builders na kabilang sa top 15 contractors na nakakuha ng abot 100 bilyong piso o 20% ng halos 10,000 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025 ayon sa listahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 85 projects ang sinabing awarded sa kumpanya na nagkakahalaga ng 5.9 billion pesos. Nakita rin na tila mayroong mga kontratistang nabigyan ng proyekto na wala namang kapital. Batay kasi sa record ng Philippine Contractors Accreditation Board, nasa 45 hanggang 90 million lamang ang capitalization ng ilan sa mga ito na dapat ay nasa bilyon ang halaga. Dahil daw dito kaya palpak at substandard ang mga materyales ng flood control projects ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Nagbabala rin ang senador na chairperson ng Senate Committee on Finance na maaaring ilipat ang buong budget para sa flood control sa mga paaralan at eskwelahan. Maaalalang nag-allocate ang DBM ng 274.9 billion for flood control sa 2026 National Expenditures Program. Nabanggit din ang kawalan ng koordinasyon sa pagitan ng DPWH at River Basin Control Office na nakatalaga sa pagde-develop ng master plan para sa flood control sa pamamagitan ng pag-integrate ng mga river basin sa bansa. Narito ang bahagi ng pagdinig. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. There was no coordination at all. We started from the wrong foot. Kaya po pala ganito ang nangyayari. In the next hearing, we would like to know from this office, bakit po sa kabila ng lahat ay ito palang kanyang pinakamandato, hindi niya nakuwang i-coordinate sa DPWH, sa DBM, and all agencies na may kinalaman para solusyonan ang pagbaha sa bansang ito. Pops J, 7 lamang sa 15 kontratistang inimbitahan ang dumalo sa pagdinig. Kabilang sa mga hindi dumalo ang St. Timothy Construction Corporation, SunWest Inc., Top Notch Catalyst Builders, maging ang Wawaw Builders na naabanggit kanina. Paliwanag naman ng ilan sa mga absent, nakaplanong medical procedure, scheduled leave para sa family matters abroad, at ang pagdadalamhati sa pagkamatay ng isang foster parent. Kaya naman plano ngayon ng komite para sa susunod na pagdinig, pag-ihayin na ng subpoena itong mga kontratistang hindi dumalo. Pops J. Merrimon, pinangalanan ng DPWH ang kumpanyang Wawaw na posibleng may ghost projects. Sumagot na ba itong kumpanya o meron bang representante mula dyan sa Wawaw? Pops J, walang representative nor yung owner ng Wawaw Builders ang pumunta sa pagdinig ngayong araw. Sa pag-monitor din natin, wala rin pa silang nilalabas sa statement pero dahil nga may subpoenang ihahain sa kanila, baka naman sa susunod na pagdinig magpepresenta na rin sila. Pops J. May ginagawa raw ba yung Wawaw na nakakuha ng 5.9 billion pesos na worth ng kontrata base dyan sa report mo, no? Para pagtakpan yung sinasabing anomalya na kanilang ginawa? Pops J, yan ang sinabi naman ng DPWH na patuloy daw nilang iimbestigahan ng mas malalim. Sabi kasi ni Secretary Bonoan, kamakailan niya lang daw nalaman to, pero nangako sila na titingnan nila ngayon kung paano nga ba nangyari yung government procurement process na to at kung nagkaroon nga ba ng pangungurot sa budget na nagre-resulta sa posibleng kapalpakan ng flood control projects. Pops J. Na-monitor ko dun sa hearing kanina ng Blue Ribbon Committee ay may representante, no, mula dun sa QM. Yung QM na contractor. Sino pang mga contractor ang dumalo? At sa pagkaka-monitor mo ay pinakasinabo ng mga senador?
Pops J, yung QM na mula sa Cebu ang pinaka nagisa ngayong araw dito sa bukod doon sa Wawa Builders, pero wala nga silang representative. Ang kadahilanan kasi dito, pagpapaliwanag nung may-ari nito na si Alan Kirante, sila raw ay isang sole proprietor, hindi pa raw sila incorporated. Nagsimula sila yung business niya bilang isang hardware around 1990s, pero nag-dive in sila sa construction around 2000s. Dito nagkaroon ng parang init ng ulo para kay Senator Rodante Marcoleta dahil nalilito sila kasi bakit daw nagkaroon ng pagkakataon na maggranta ng flood control projects itong QM Builders samantalang sole proprietor pa raw sila at ongoing pa yung process nila para maging isang corporation. Pops J. Merimon, narinig ko rin si Senator Erwin Tulfo na may pinapasabina ng mga contractor, no? Ipinapadagdag na paimbitahan ng Blue Ribbon Committee. Paano kung hindi sila sumipot? At halimbawa may scheduled na hearing no, sa susunod, anong gagawin ng komite? Pops J, wala pa silang nasasabing susunod nilang gagawin kung sakaling hindi pumunta itong mga kontratistang hahainan ng subpoena. Pero kung titingnan natin sa mga lumipas na pagdinig na napuntahan natin mula sa Kongreso, sa Bata, sa Kamara, at dito sa Senado, maaring sila ay hahainan naman ng indirect contempt. Pero so far wala pang sinasabi dito ang mga senador. Ang nais muna talaga nila itong 8 hindi pumuntang kontratista, pumunta sila sa susunod na pagdinig. Pops J. Okay, Merimon, sa ibang issue, lumabas na ba ang dahilan kung bakit nag-resign bilang political press officer ni Senator Robin Padilla si Nadia Montenegro? Pops J, sa written explanation ni Nadia Montenegro, hindi raw, yung kanyang resignation ay hindi raw pag-amin na siya yung tinutukoy na alleged na gumagamit ay pinagbabawal na drogang marijuana sa loob ng Senado. Yung resignation niya ay bilang respeto niya sa opisina ni Senator Robin Padilla na patuloy na nadadawit sa issue despite na kanyang mariin nang tinatanggi na hindi siya gumagamit ng ipinagbabawal na droga at wala raw insidenteng nangyaring namataan siya ng OSAA personnel sa restroom na gumagamit nga or supposedly pinagmumulan nung di pang karaniwang amoy similar sa marijuana. So Pops J, nag-resign siya pero mariin niyang tinatanggi, hindi siya yung alleged user ng illegal drugs. Pops J. Naiposte rin dito sa ating FB page ng 1PH na sumalang sa drug testing itong tanggapan ni Senator Tulfo, Raffy Tulfo. May iba pa bang mga senador na asa sa ilalim sa drug testing, Merimon? Pops J, kalalabas lang din ang results kanina. Si Senator Raffy plus yung 54 niyang staff ay lahat negative dito sa kanilang drug test. 4 panel yon. So for cocaine, marijuana, shabu, and ecstasy. And ang inaasahan natin, naglabas na rin kasi ng workplace policy at mandato sa Senator Loren Legarda na lahat ng kanyang mga staff ay mag-undergo din dito sa drug test. Ipinagbabawal na rin ng senadora na sa kanyang mga property, maging sa premises ng Senado, loob at labas, may tweet niyang ipinagbabawal sa kanyang mga staff yung paggamit na o pagdala ng ipinagbabawal na droga, panginginom, pati ang panunugal. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.